Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa kinakailangan natin na pangalagaan bilang mga Muslim, bilang mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag na tauhid. Ang tauhid, hindi lamang kinakailangan kundi ito na ang dapat na i-priority natin, na pangalagaan natin. Kasi ang tauhid, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay isang napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga Muslim o kaya ay bilang mga balik Islam. Walang pagkakaiba, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan ay tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang landas patungo sa kapayapaan, patungo sa kapanatagan, patungo sa kaligtasan. Isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ayon sa kahulugan ng talatang ito, alladhina amanu, silang mga taong mga nananampalataya, walam yalbisu imanahum bizulm, at hindi nila hinaluan ang kanilang pananampalataya, ang kanilang iman ng zulm. Anong ibig sabihin ng zulm? Yung pandaraya, yung kasalanan. Walam yalbisu imanahum bizulm, ulaika lahumul amn, mapas sa kanila, silang mga tao na yun ay mapas sa kanila ang amn, ang kapanatagan, ang katiwasayan, kapanatagan o kaya ay kapayapaan. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, at sila ay mga muhtadun, mga muhtadi, mga pinatnubayan sa pananampalatayang Islam. Nang bumaba ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nabahala ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yazlim nafsahu, sino ba sa atin o sino ba sa amin ang hindi niya nadaya ang kanyang sarili, hindi nakagawa ng kasalanan? Kasi ang tinutukoy dito, alladhina amanu, sila yung mga mananampalataya, walam yalbisu imanahum bizulm, at hindi nila hinaluan ng kanilang pananampalataya ng zulm, kasalanan o pandaraya, hindi makatarungan, zulm. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, sila yung pagkakalooban ng kapanatagan, katiwasayan, kapayapaan, at sila ay mga napatnubayan. Mga napatnubayan. Sino baga sa amin na hindi nakagawa ng kasalanan? Nabahala sila kasi halos lahat ay nakagawa ng kasalanan. Na baka hindi sila pagkakalooban, baka hindi sila pumasok sa talatang ito, na ibig sabihin ay pagkakalooban ng Allah ng kapanatagan, katiwasayan, kapayapaan, at sila ay mga napatnubayan. Kasi lahat naman, yun ang tinutukoy nila, lahat kami ay nakagawa ng kasalanan. Ano ang sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laisa kama tazunnun,
Hindi ganon. Yung talata, yung pakahulugan ng talata, ay hindi ganon sa inaakala ninyo. Laisa kama tazunnun, wa innama kama qala Luqman libnihi. Subalit, ang talatang ito ay katulad ng sinabi ni Luqman sa kanyang anak. Na ito ay nabanggit sa banal na Quran. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Luqman, Ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sabi ni Luqman, o aking anak, advice niya, sinabi niya sa kanyang anak, o aking anak, la tushrik billah, huwag kang magtambal sa Allah. La tushrik billah. Inna syirka, katotohanan ang pagtatambal, ang syirk, la zulmun azim. Ay ito yung pinaka-zulm, pinakamalaking zulm, pinakamalaking kasalanan, pinakamalaking pandaraya, pinakamalaking hindi makatarungan. Kaya naman sa mga araw natin na lumipas, o sa mga araw natin na susunod, o sa mga araw natin ngayon, ay ang daming mga bagay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na dapat natin pag-ingatan. Na masisira yung biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tauhid, na tayo ay naniniwala sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mahaluan ng zulm. Sa punto natin ay ang zulm dito ay ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat tayong maingat sa anumang kinikilos natin, anumang mga binibigkas natin. Lalo na sa mga okasyon na wala sa okasyon ng ating pananampalatayang Islam. Kasi nakakatakot mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na baka dahil sa pakikihalubilo natin, o dahil sa mga kilos natin, o dahil sa mga sinasabi natin, ay mahahaluan yung ating pananampalataya, yung ating iman ng zulm. Ibig sabihin, mahahaluan ng hindi natin namamalayan, ay mahahaluan ng tinatawag na shirk. Yun ay ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan natin kilatisin mabuti. Ito bang okasyon na ito ay wala bang kinalaman pagdating sa pananampalataya? Ito bang okasyon na ito ay hindi ba mahuhulog sa shirk? Ibig sabihin ay may ugnayan ito sa pagsamba o may ugnayan ito sa kanilang mga sinasamba. Dahil kapag may ugnayan sa pagsamba, may ugnayan sa kanilang mga sinasamba, ibig sabihin ay mahuhulog na sa shirk. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinangingat tayo dahil napakalaking biyaya sa atin ng Allah na tayo ay mga Muslim, tayo ay mga balik Islam. Ay ibig sabihin, ingatan natin na mahaluan yung ating pananampalataya, yung ating iman ng ibig sabihin ay zulm. Na ang zulm dito na tinutukoy ay ang shirk, ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating tandaan ang pangako sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa naisalaysay ni Jabir na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Sino mang taong mamatay, sino mang mamatay, Muslim na mamatay, la yushriku billahi shay'an, na hindi nagtatambal sa Allah ni kunti, hindi niya hinaluan yung kanyang pananampalataya ng pagtatambal sa Allah ni kunti, dakhala al-jannah, ay makakapasok sa paraiso. Assurance na ipinangako sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man mata, at ang sino mang mamatay, yushriku billahi shay'an, na nahaluan ng pagtatambal na kahit na kunti ang kanyang pananampalataya, nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakihalubilo, sumama sa kung ano-ano, yushriku billahi shay'an, nagtatambal sa Allah ng kahit na kunti, dakhalan nar, ay mapupunta sa impernong apoy. Kaya naman mga kapatid na nananampalataya sa Allah, tayo ay mga Muslim, tayo ay mga balik Islam, tayo ay naniniwala na wala ng karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba
maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang paniniwala natin ito ay huwag nating haluan. Huwag nating haluan ng ibig sabihin, ano mang pagtatambal, ano mang mga gawain, ano mang mga kilos, ano mang mga pananalita na may ugnayan sa pagtatambal, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa napakalaking biyaya na ito ang landas patungo sa kapayapaan, patungo sa kapanatagan, patungo sa katiwasayan, patungo sa kapayapaan, patungo sa paraiso. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi tayong magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatan natin sa mga pakikihalubilo natin, sa mga kilos natin, sa mga salita natin, o sa mga post natin, sa mga share natin, na makagawa tayo ng anumang kahit na maliit na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.